Thank you for joining us today. Let's continue the second part of our series, When Treated Unfairly, and find encouragement from God's Word. Discrimination. Nakaranas ka na ba na ma-discriminate dahil sa suot mong damit, college na pinagtapusan, o kaya ay dahil sa pananalita mo? Masakit maalala, di ba? Minsan siguro nasasabi mo pa na napaka-unfair ng mundo. Nade-deny sa'yo ang ilang bagay, benepisyo o pabor dahil sa discrimination. Napakainit na balita ng discrimination. Lahat halos ay nakakaranas nito o di kaya ay hindi natin alam, tayo mismo ang nang-discriminate. Alam mo ba na sa kaharian ng Diyos ay walang discrimination? Totoo. Ang sabi sa Psalms chapter 91 verses 1 to 2, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ang unang salita ng talatang ito, siyang, ay nangangahulugan na kahit sino ay pwedeng maghangad ng pagkupkop ng Panginoong Diyos. Walang discrimination. Ang kailangan mo na lamang gawin ay manatili or wala nang isipin pa. Hindi ka na dapat mag-doubt kapag ikaw ay nasa Kanya na. Kapag ikaw ay nanatili or in English, to dwell, ang ibig sabihin nito ay mag-relax ka na. Nasa pangangalaga ka na ni God. Wala nang pwedeng manakit sa'yo dahil siya ay ang iyong muog or fortress. Tanggap lahat ni God ang sino man na manatili sa Kanya sa karyaan niya. Kinupkup ka na niya. In short, isa kang tunay na anak na kahit ano ay gagawin ng Ama to keep you safe and protected. Sa presensya ni God, hindi importante kung ano ang estado ng buhay mo. Mahirap ka man o mayaman, kung saan ka graduate or hindi ka graduate. Kapag ikaw ay na kay God, pantay-pantay lahat. Walang discrimination. Let's pray. Salamat Diyos Ama na nasa langit at wala kayong pinipili kung sino ang mamahalin ninyo at aariin ninyong iyo. Hangad ko ang pagkupkop ninyo sa akin. Ariin ninyo ang aking sarili sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung naka-experience ka na ng discrimination, isulat mo sa prayer list mo at ipanalangin mo na bigyan ka ni God ng grace to forgive. Kung sa tingin mo naman ay ikaw ang nakapag-discriminate, isulat mo din sa prayer list mo kung kanino mo ito nagawa at humingi ka ng pagkakataon kay God na makahingi ng forgiveness sa taong ito. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Psalms chapter 91 verses 1 to 2. If you've enjoyed listening to this message and would like to support the ongoing efforts of this ministry, you can do so by visiting cbnasia.org/give or click the heart icon on the Tanglaw app to make a donation. Samahan niyo po kami uli bukas para sa third and last part ng ating series, When Treated Unfairly. Remember, pinili at minamahal ka ng ating mabuting Diyos. Ako po si Sonja Kalit. God bless you and have a great day.